Isipin mo nagluluto ka sa kusina ninyo o naglilinis ng bahay. O kaya naman, sakay ka na ng jeep papasok ng school mo. Samantala, tumutugtog ang radyo sa tabi mo. Ngayon, gaano kaya sa isang mahabang pangungusap na may 50 salita at napakaraming numero ang totoong tatatak sa isip mo? Siyempre, wala. At iyan ang pinakapangunahing tuntunin sa journalism sa radyo. Isinusulat ang balita para sa tenga at hindi para sa mata. Himayin natin kung paano sumulat ng script para sa balitang panradyo at kung bakit ibang-iba ito sa pagsusulat sa pahayagan o sa website. Kapag nagbabasa ka ng dyaryo o babasahin sa internet, ang mga mata mo ang humahawak ng bilis ng pagbasa. Kapag mahaba o nakalilito ang pangungusap, pwede kang huminto, bumalik at basahin muli. Pero sa radyo, isang beses mo lang pwedeng iparinig ang balita. Kapag hindi nakuha ng nakikinig ang punto, tuloy-tuloy ang sound at maiiwan natin sila. Kaya, paano ba sumulat para sa tenga? Una, gawing maikli ang mga pangungusap. I-target ang 12 hanggang 15 salita lamang. At gamitin ang simpleng formula. Simuno, pandiwa, layon. Pangalawa, gamitin ang active voice sa English o karaniwang ayos ng pangungusap sa Filipino. Huwag mong sasabihing isang pag-aresto ang isinagawa ng pulisya. Ang sabihin mo, inaresto ng pulisya ang suspect. Mas mabilis, mas direkta, at mas may aksyon. Pangatlo, panatilihing pangkasalukuyan o present tense ang pandiwa. Sapagkat ang radyo ay nagaganap ngayon. Kaya gamitin ang pangkasalukuyang panahon hanggat maaari. Sabihing ipinapatigil ng alkalde ang taas pasahe. Sa halip na, nagdesisyon ang alkalde kahapon na itigil ang taas pasahe. Ito ang sekreto sa mga radio script. Hindi ka lang sumusulat para sa tagapakinig. Sumusulat ka rin para sa newscaster o anchor na magbabasa ng ulat mo ng live na i-ere nang hindi nagkakamali o nauutal. Nangangahulugan ito na ang format ng script ay medyo kakaiba tingnan sa papel. Isulat ang mga numero bilang salita. Huwag mong isulat sa numeral ang 50,000. Isulat mo ito ng salita. Para sa malalaking numero, isulat ang 1.5 million o 1.5 milyon. Para hindi mag-freeze ang utak ng anchor sa pagbibilang ng zero. Gamitin ang baybay o phonetics.
Kapag may mahirap na pangalan ng dayuhan, bayan o tanggapan, isulat ang tamang pagbigkas sa loob ng panaklong sa tabi nito. Ang bantas ay para sa paghinga. Gamitin ang mga gitling o ellipsis para iparamdam sa nagbabasa kung kailan kailangang huminga o magbigay ng diin sa mga salita. Kaya, paano natin bubuin ang isang mismong ulat para sa radyo? Ang isang klasikong ulat panradyo ay binubuo ng 5 bahagi. Unang bahagi, ang anchor lead-in. Kukunin ng anchor sa studio ang atensyon ng nakikinig at ipapasa ang linya sa field reporter. Pangalawa, ang reporter lead, kung saan agad na ibinibigay ng reporter ang pinakamainit na katotohanan. Ang sino, ano, at saan. Pangatlo, ang konteksto, ang bakit at paano. Ibinibigay nito ang background story nang hindi nalulunod o nalulula sa masyadong maraming detalye. Pang-apat, ang epekto. Bakit nga ba mahalaga sa taong nagluluto sa kusina ang balita? Sabihin mo sa kanila kung paano ito makakaapekto sa buhay o kaligtasan ng nakikinig. Panlima, ang outro o sign-off. Babanggitin ng reporter ang kanyang pangalan at ang pangalan ng istasyon.
Sa huli, ang pagsulat para sa radyo ay hindi tungkol sa paggamit ng malalalim o mabulaklak na salita. Ito ay tungkol sa kalinawan, ritmo, at koneksyon sa tao. Kapag naipaliwanag mo ang isang malaking balita sa kaibigan mo habang nasa maingay kayong karinderya at nauunawaan niya ito sa unang pagkakataon, gumagawa ka na ng isang mahusay na balitang panradyo. May mga tanong ka pa ba tungkol sa broadcast script writing? Isulat ang mga ito sa comment section sa ibaba.